Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipatutupad ang 2 araw na curfew sa buong lalawigan ng Negros Oriental bilang paghahanda sa October 30 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa Regional Joint Security Control Center sa Negros Oriental, ito ay para maiwasan ang anumang karahasan at mapigilan ang vote buying. Magsisimula ang curfew sa October 28, Sabado, alas 10 ng gabi hanggang October 29, Linggo, alas 4 ng umaga. Walang individual ang papayagang lumabas ng kani-kanilang bahay maliban na lamang sa mga nagtatrabaho sa panahon ng curfew hours na may ipakikitang katunayan ng employment. Ang mahuhuling lalabag ay madedetain sa kabuuan ng curfew at makakalabas lamang alas 5 ng umaga. Isinailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental noong September 18 dahil sa iba't ibang mga kaso ng karahasan kasama na ang pagpatay kay Governor Roel Degamo noong Marso. Samantala, nagpahayag sa Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap kay dating Congressman Teves. Tuloy-tuloy ang effort natin niya. Hindi tayo tumitigil. With regards to his arrest, alam naman natin na as of now, there are some indications and even yung postings nakikita sa ibang bansa. So, we are limited to some actions through our international collaboration. Kaugnay niyan, magkakaroon ng special elections sa December 9 para palitan ang kauna-unahang pinatalsik na miyembro ng House of Representatives na si Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr., ang di umano'y mastermind sa murder ni Degamo na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa. Balak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tanggalin ang window hours ng number coding scheme sa Metro Manila upang ibsan ang trapiko sa paparating na holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, isang resolusyon na ang inaprobahan na nagpapahaba sa number coding scheme mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. ngunit gumagawa pa ng pag-aaral ang ahensya sa posibleng epekto nito. Anya, inihanda lamang nila ang resolusyon para kung sakaling bumigat na ang daloy ng trapiko ay agad itong maiimplementa. Imomonitor din ng MMDA ang sitwasyon ng trapiko mula November 6 hanggang November 12 bago ibaba ang desisyon. Sa ngayon, ang regular MMDA coding ay mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes, maliban sa weekends at holidays. Nagsisimula ang window hours mula 10:01 a.m. hanggang 4:59 p.m. Samantala, una nang sinuspindi ng MMDA ang expanded number coding scheme sa October 30 kung kailan papatak ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, November 1 at November 2 bilang paggunita sa undas. Nagkaharap na sina Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Mel Robles at ang lotto winner na nasunugan ng tiket noong 2014 na si Antonio Mendoza kahapon October 25. Sa pagbisita ni Mendoza sa main office ng PCSO sa Mandaluyong, nangako si GM Robles na susunod ito sa desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa PCSO na ibigay ang 12,391,600 pesos na premyo ni Mendoza sa Lotto 642 na halos isang dekada nang hinihintay ng nasabing mananaya. Matatandaang noong October 2, 2014 nang maipanalo ni Mendoza ang Lotto 642 draw mula sa 3 lucky picks na itinaya sa isang lotto outlet sa Batangas. Ngunit nalukot ng kanyang apo ang tiket at nang subukang plansahin ng kanyang anak ay nasunog ito. Nitong buwan lamang nang kinatigan ng Supreme Court Second Division ang unang desisyon matapos nitong ibasura ang petition for review on certiorari ng PCSO sa paghiling nitong i-dismiss ang desisyon ng Court of Appeals at ng Regional Trial Court ng Balayan, Batangas na pumapabor kay Mendoza. Libo-libong kababaihan sa bansang Iceland ang buong araw na nagprotesta noong October 24, Martes, para hingi ng patas na sahod, iprotesta ang gender-based violence at unpaid work. Ayon sa World Economic Forum, una ang Iceland sa mga bansa na nasa itaas ng listahan pagdating sa gender equality kaya binansagan itong feminist haven, ngunit binigyang diin ng organizers na kailangan pa rin ng progreso at maging magandang halimbawa sa buong mundo. Marapat na ituloy ang pakikibaka para sa karapatan at equal treatment o pantay na pagtingin sa lipunan, sa trabaho man o sa tahanan.
Ayon naman sa Statistics Iceland, 9.1% ang average wage gap sa pagitan ng babae at lalaki noong taong 2022. Nagtipon-tipon ang mga rallyista, may paid o unpaid work sa main square ng capital Reykjavik at nakiisa sa 24-hour strike si Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir. May mga protesta rin sa iba't ibang mga lugar sa bansang Iceland. Naaabot ng mahigit 400,000. Ito na ang ika-6 na beses na protesta simula noong 1975. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.